Hello mga kaibigan, mga kapanalig, mga kapatid. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Kumusta naman kayong lahat? Kumusta naman ang inyong mga gawain? Kumusta naman ang inyong kalusugan? Kumusta naman ang inyong pamilya? Makakaasa kayo na sa aking araw-araw na pagdiriwang ng banal na misa, inaalala ko kayong lahat at ang aking panalangin ay nasa sa inyo, na sana nasa mabuting kalagayan lang kayo, magandang kalusugan, at masayang buhay. Amen? Ngayon ay araw ng Martes. Nasa ika-23 araw na tayo sa buwan ng Hulyo. Napakabilis ng takbo ng ating panahon. Ngunit alam natin na tayo mismo ay hindi pinabayaan ng Panginoon. Nakakatuwa na sa likod ng ating mga kahinaan, patuloy pa rin tayong naging masigasig sa pagharap sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Amen? Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Mateo Kapitulo 12, versikulo 46 hanggang 50. Dito ay hinahamon tayo ni Jesus na maging bukas, makinig, at tingnan ng mabuti kung tayo ba ay gumagawa ng mga naaayon sa kanyang kalooban. Kaya nga sabi ni Jesus, ang lahat ng sumusunod sa kalooban ng Ama ay siyang aking tunay na mga kapatid. Sila ang aking tunay na pamilya. Kaya siguro tanungin natin ang ating sarili. Tayo ba ay naging bukas sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ng Ama? Ano ba ang kanyang kalooban? Posibleng magtanong tayo sa ating mga sarili, hindi ko alam ang kalooban ng Ama. Isipin natin palagi na ang Diyos, ang kanyang kalooban ay ang kabutihan. So, ibig sabihin, kung tayo ay patuloy na gumagawa ng kabutihan, ang kabutihan ito ay nagdulot ng kagalakan, kasiyahan, kapayapaan, pagkakaisa, pagkakaunawaan, at nagpapatinggad at nagpapalakas ng ugnayan natin sa bawat isa. Ito ay masabi natin, ito talaga ang kalooban ng Ama. Ang lahat ng masama ay hindi kalooban ng Diyos. Ang lahat ng mga hindi magandang gawain, hindi ito kalooban ng Diyos. Kaya sana patuloy tayong magsikap. Ito palagi yung hinahamon ng ating mga pagbasa araw-araw. Alam natin na ang Ebanghelyo ay nakasentro kay Kristo. Ngunit ang kanyang hamon ay ang patuloy na maging mabuting Kristiyano, maging mabuting tao, mabuting binyagan, mabuting anak ni Kristo, mabuting tagasunod niya. Kaya sana maging bukas tayo ang ating isipan at puso sa pakikinig sa kalooban ng Ama upang sa gayon ay patuloy tayong maging tapat sa ating tungkulin sa paggawa at pagpapahayag ng kabutihan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging saksi ng iyong kabutihan. Saan man kami, ano man ang aming ginagawa. Amen.